Praise God. Isa pa pong malaking palakpak sa Diyos sa buhay. Amen. Ako po'y sobrang blessed kay Ate Emma kasi ready siya. As in, natasabi lang niya, abay tayo na. Kagaling. Buriin ng Lord. Sige po, batiin muna po natin na nasa kaliwat kanan natin. Sabihin natin, kapatid, I'm glad that you are here. Amen. Regalo po natin ang salita na walang kausap. Okay, praise God. Amen. So, masayang-masaya po kami. Masayang-masaya si Mami Bess na marami po tayong may mga nagbabalik. Ate Lordeline, welcome back. Ayan, may mga bago din tayong kasama. Si Nanay Lita, tsaka po si Tito Bert. Ayan po, lagi po namin yung katabi tuwing Sunday. And they made it here today. Kasi birthday mo ni Tatay Bert! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan, praise God! At tayo pinakikagala sa bagong taon na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And I believe mas marami pang taon ang ibibigay ng Lord. Ready na ba kayo? Amen. Dahil ready na kayo, ready na ako. Nakikita ba ako ng lahat? Amen. Nakikita ba ang slides? Okay, sama-sama po tayo sa Confident Tool ng JA1, matatagpuan sa Luke chapter 4, verse 18 up to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For God is Jesus, and He is the Anointed One. Sama-sama din po tayo sa kultura ng JA1. I am a blessing. I am anointed. I am deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. So, isa puso at diwa po natin yan kapag lagi natin, wag lang minamemorize. Pag ating minamention ng ako yun, lalakadan ko yun, mamememorya natin yan. Amen. Ayan. So, ang aking pong katanungan sa pagsisimula at pag-i-introduce ng ating topic, how do you want to be remembered? Paano gusto mo na maalala ka ng mga tao? Sige nga. Meron po mga tao na kapag inisip nyo, dati yung mga kasama, na kapag inisip nyo, may mga naaalala kayo sa kanya. Halimbawa, kapag po sinabi nyo na, di ba yung mga kasama ko dati, ay, puri-puti yun. Ay, naku, mareklamo yung isa ngayon. Ayun naman, puro ingay. Pero may mga naalala rin tayo na, ay, napaka-nice nun. Hindi yun makabasag pinggan. Di ba? Halimbawa, kapag ba naisip niyo si Ate Emma, anong maiisip niyo? Ay, best out! Ready! Di ba? Laging handa. Kapag ka naisip niyo si Ma'am Eva, anong maiisip niyo? Soft-spoken. Wow, soft-spoken! Isang guro. Ano daw? Parang kumakot kasi okay. So tayo po, gumagawa tayo ng marka sa buhay natin. So kung paano gusto nating maalala tayo, kailangan gumagawa tayo ng marka sa maliliit at malalaking kaparaanan at opportunities na binibigay sa atin ng Lord. Amen ba? Amen. So kung sa palagay mo, ang markang nakikreate mo ay mainitin ang ulo nun. Ay, napaka-impatient nun. May panahon pa para magbago tayo. Ano ba? Okay, ang aking mong sunod na katanungan. If you are to write 3 sentences of how you want people to remember you, how will it go? Kung halimbawa, bibigyan ka ng 3 sentences lang para isulat ang kung paano gusto kang alalahanin ng mga tao. Sa palagay nyo, paano ang flow nun?
Ako siguro, bigyan ko kayo ng sample, kasi gusto kong mag-isip kayo niyan. Ha? Ako po, kapag kung isusulat ko ang last three sentences ng aking buhay, I want to be remembered as anak ni Reyne Bawan at ni Felicidad Bawan. So gusto ko pong maalala ng mga tao na ako'y anak ng aking tatay dahil ang aking pong tatay ay mabait. Magbabaklay po ang tatay ko, hindi ko kinakahiya. Magsusugal. Ayun. Pero siya po ay galante, masikap, hindi masikap, kaibigan ng maraming tao. Ayan. Ang inay ko naman po, gusto kong maalala ng mga tao na ako'y anak ni Chapiling na mananahi. Si Chapiling na charity work, yung parang amin ang isusubo, ibibigay pa sa iba. At Chapiling na hindi tumatawad kapag 20 ka yan, hindi ba ka 30? Aray ni mother. Ayun. Si Chapiling na kalat ka rin, hihilahin ng lahat ng tao kahit na kailangan ng mga anak, pupunta sa nangangailangan. I want also to be remembered na ako'y asawa ni Pastor Jones. Sino yun? Ayun, si Pastor Jones, sino hindi nakakakilala? Pastor ng JA1. Pastor na sa maiksing panahon ay nagmarka din sa JA1 Main. Amen. Praise God. I want to be remembered also na ako'y ina ng aking dalawang anak na mapag sa mababait, talented, at matatalino. I want also to be remembered. Uy, mag-isip kayo ha, dahil yan ay itatanong ko sa inyo mamaya. Hindi kayo nakikinig lang sa akin. Okay. I want also to be remembered na ako'y isang supportive partner, doting mother, passionate worker, masayahin, laging nakangiti, hindi magagalitin, generous and encouraging person. And lastly, I want to be remembered as a person who served JA1 Qatar for 14 years and who is serving JA1 Main as an anointed host, LG leader, nagpapalaro at nagpipicture sa anointed men, at ang author ng Kami sa Timbalete ayun, I want to be remembered that way. And kayong lahat, put that in your heart. Magsulat din kayo ng 3 sentences on how you want the world to remember you. Kung bakit ko po kayo tinanong, dahil ang ating pag-uusapan tonight ay pinamagatang Remember Me This Way. Kanta! I'll make a wish for you. Kanta! Uy, tuloy niyo naman. Ayan. If you lose your way, take back on yesterday. Remember me this way. Remember me this way, ang atin pong, may hashtag pa ako, a life well lived. Ganito nga, gayahin nyo nga ako, hashtag LWL. Okay, sabay-sabay. Hashtag LWL. Ayan, dun man lang ay magmarka at matandaan ninyo kung anong pag-uusapan natin. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Okay. Sabihin mo sa sarili mo, ready na ako. Ready na ako. Okay. Ang pag-uusapan po natin ay, una, sa sekular na mundo, ano po ba ang yardstick ng life well lived, ng hashtag LWL? Paano nasasabi ng mundo ng isang tao ay may buhay na well lived, mag-ayos niyang binuan pa doon, ang hirap Tagalogin. Yung a life well lived. Paano masasabi ng mundo na ang isang tao ay may life well lived? Una, kapag ka ikaw ay useful, kagamit-gamit, kapag ka ikaw ay matulungin, marami kang kayang gawin, ikaw ay may worth. Pag inisip ng mga tao, ay, lagi maaasahan yun, ay, masipag yun, ay, napaka-supportive nun, ay, nako, lahat ng kailangan mo, meron yun, jack of all trades yun. So, iisipin ng mundo, ay, well-lived ang buhay na. Pangalawa, kapag ikaw ay busy,
Kapag marami kang ginagawa at marami kang pinagkakaabalahan, iniisip ng mundo, ay, well-lived yun. Busy sa work, busy sa ministry, busy sa pamilya, busy sa lahat, hindi mo na makataptapan sa sobrang kabisihan. Iisipin ng mundo, well-lived ang buhay niya. Pangatlo, kapag naman ikaw ay strong-willed, ang iyong character ay buong-buo, magandang iyong paninindigan, maayos ang iyong disposisyon sa buhay, ikaw ay maayos ang attitude, maayos ang pakikitungo mo sa lahat ng tao, then they will say that you have a life well lived. And, syempre, iisipin ng mga tao na kapag ikaw ay sikat, ikaw ay mayaman, ay, well lived, magandang mo masyado ang buhay niya. Meron siyang LWL. Okay. Tama ba? Kumukhang na ba kayo ngayon pa lang? Oh, hindi. Okay. Ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan sa Luke chapter 2, verse 36 to 38. Kung bakit ko po kayo tinatanong kanina kung paano mo isusulat ang story ng buhay mo into 3 sentences, kasi ang pag-uusapan po nating character ay matatagpuan lamang sa 3 verses sa buong Biblia at hindi na ever mo pang makikita pa. At naniniwala din ako na perhaps ito ang unang pagkakataon na makakarinig kayo ng turo tungkol sa ating pag-uusapan. Amen. Kahit na lumang Kristiyano, kahit na bagong Kristiyano, kahit na palabasan ng Biblia perhaps, hindi pa kayo masyado nakarinig ng turo tungkol sa Kanya. Patutunayan ko sa inyo. Okay, ang ating mag-uusapan matatagpuan sa Luke chapter 2, verse 36 to 38. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. 38. Coming up to them at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. In all honesty, taas ang kamay, sino nakakakilala kay Prophetess Anna? Sino hindi nakakakilala kay Anna? Taas ang kamay. Mataas. Okay, so ngayong gabing ito, sabay-sabay natin kikilalanin si Anna. Alam niyo po, balik-balik na din natin ang buong Biblia, hindi na kayo makakakita pa ng sulat patungkol kay Prophetess Anna. Ito lang po ang 3 verses kung saan nag-exist si Prophetess Anna. Okay? Kaya ngayon, magsulat din kayo ng 3 verses about yourself on how you want to be remembered. Kasi po, itong verses na ito ay sapat na para makita natin at makilala natin ng lubos-lubos kung sino ba talaga si Anna. Sige po, para sa mga taga-Filipino Division, basahin po natin sa Tagalog. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Anna, anak ni Phanuel, at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang buyuda. Lagi siyang nasa templo araw at gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Amen. So pag-aralan po natin at himayin at kilalanin kung sino si Anna. Okay. Yung po picture niya. Anna. Sabihin mo sa iyong katabi, uy, mas bata ka naman doon. Okay. Alam niyo po, naalala ko po si Anna, gawa ni Hannah. Dahil sa tagal po ng kay Hannah exposure, naalala
oo nga pala, bakit hindi ko maituro si Prophetess Ana? So, si Ana po ay galing din sa pangalang Hana, na ang ibig sabihin ay grace or favor. Amen? So, napakaganda po ng meaning ng Ana. Grace or favor. She is a godly, dignified woman. Same as Hannah, the mother of Prophet Samuel. Amen? Godly, dignified woman. Okay. Pangalawa, ito po yung mga bagay on how I am going to describe at ipapakilala ko sa inyo kung sino ba talaga si Ana. Una, she was a prophetess. Ibig sabihin, isa siyang babaeng propeta. A propeta is a person who talks to God, who receives revelation from the Lord, and who receives vision. Woman who speaks the word of God. Sino po ang mga propetang kilala nyo? Prophet Samuel, Prophet Isaiah, Bishop Art, Apostle. Ayun. Di ba po, napakarami pong propeta sa Biblia, pero ilan lang po ang babaeng propeta. Ang mga babaeng propeta ay si Deborah. Kilala niyo yun? Sige, papakilala ko rin sa inyo pagka isang araw. Okay, si Prophet Deborah, Prophet and Judge Deborah. Sino pa? Ano na? Si Miriam, kapatid ni Moses. Ayan, yan po yung mga prophetess. So sila po ay nagkikipag-usap sa Lord, nakaka-receive na revelation, nakaka-receive na ng vision. Pangalawa, Prophetess Ana is the daughter of Penuel. Kung natatandaan niyo po yung turo ko tungkol wrestling with God, di ba po siya ay yung angel ay nakipag-wrestle kay Jacob sa isang lugar kung saan tinawag na Peniel, na ang ibig sabihin ay face of God. So in Genesis 32 verse 30, so Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." So dahil siya ay galing sa lipi ni Penuel, siya po ay meant, or Ana was meant to see Jesus face to face. Okay. Pangatlo, Ana came from the tribe of Asher. Si Asher po, si Jacob po ay may 12 lipi. Si Asher po ay isa sa 12. Siya po ay pangwalo sa 12 lipi ni Jacob. Okay. Ang ibig sabihin po ng Asher ay how happy I am. Alam niyo po, yung aking pamangkin, tingin kayo sa likod, taas ang kamay, Bea. Ayan. Si Bea po, ang pangalan niya ay Bea Ashir. Ako pa rin pangalan dyan eh. Ang pangalan po niya ay galing sa Asher. Kasi po nung panahon hindi po ako masyadong Kristiyano, nagkukwenta po ng numero, yung numerology. So para tumama sa swerteng sinasabi ng matatanda, yung Asher ay naging Ashir. Ang palayaw po niya ng baby yan ay happy. Kaya lang hindi siya happy baby, kaya hindi na naging na-push yung happy. Naging Bea na siya, Bea Potpot. Ayan. Okay. Tribe of Asher. Okay. Trivia lang yun, trivia. Okay, pang-apat. At pang-lima, pang-alima. Ito, ayan. Ana was very old. Ito po ang mga description niya. Ana was very old. Ilang taon si Ana? 85. Ilan? 84. Very good, 84 years old. Ito po ay 7 taon lamang na kinasal at pagkatapos ay nabalo na. So noong po mga panahong yun, kinakasal po ang mga babaeng Israelita 13 to 14 years old. So 13 or 14, papalagay na natin 14 years old si Ana, 7 years silang nagsamang mag-asawa, siya ay 21 years old at hanggang 84 years old, siya ay balo. Can you imagine that? Malungkot? Malungkot, diba? 21 ka pa lang, nabalo ka na. Ang masakit, yan. The next is, she was a widow. Siya po ay balo for so many years. Hanggang
hanggang 84 years old. Okay? At siya po ay hindi nagkaanak. Wala siyang anak. Wala siyang asawa. Hindi na po siya nag-asawa uli. Kung tutusin, 21 pa lang, pwede pa mag-asawa, pero hindi na po si Ana nag-asawa. Ang ginawa ni Ana, tumigil siya sa templo. Siya po ay nanatili sa templo. Hindi po siya tumutulog ha. Pumupunta lang siya sa temple, day and night, every day, for 84 years. Kaya niya? Tanong mo nga sa tabi mo, bulong mo lang, kaya mo gayon? Parang kahirap nun, 84 years, night and day and night. Hindi ka doon nakatira ha. Umuwi sa bahay, babalik sa umaga, kakain sa tanghali, babalik sa hapon, hanggang gabi, hanggang uuwi ulit. Anna was a worshiper of God. Sa paghihintay niya po kay baby Jesus, siya po ay nagpupuri. Siya'y nananalangin. Kung narinig yung verse kanina, she pray, she fast and prays. And she talked about the child. She preached Jesus. Okay, kilala niyo na si Ana? Uy, may pang-usap naman kayo sa akin. Kilala niyo na si Ana? Okay, good job. Okay. Ayan. Kung sa mundo po, sa sekular na mundo, if the world will describe Anna's life, it will be old, alone, and lonely. You would agree perhaps na para naman tayo ay maniniwala. Kasi una, napakatanda na. Pangalawa, mag-isa lang sa buhay. Siyempre, kapag matanda, mag-isa sa buhay, walang anak, walang asawa, walang kasama, malungkot. But, Anna didn't let the negativity affect her. Instead, she focused on Jesus. Amen? Okay. Ngayon naman po, ito na lang, mabilis lang tayo. Ito po, ang ating mga matututunan sa buhay ni Anna. Okay. Ang unang lima lang po ito, at dito po tayo mag-delve. Okay, ito po ang matututunan natin sa buhay ni Anna. Una, the called will be qualified. Kung iisipin niyo po, si Anna ay hindi qualified. Matanda. Ito. Noong pong panahon yun, kapag ka babae ka, when you are a woman, hindi ka pwede, disqualified ka. Dati ka po noon, hindi na ang mga babae po ay parang commodity lamang. Para silang pag-aari. Sila po ay walang kasarinlan. Sila po ay parang isang bagay lang na pag-aari ng tao. So una, dahil woman siya, disqualified siya. Pangalawa, she was a widow. Woman na, widow pa. So lalo na siyang na-disqualified. At pangatlo, she was very old. Napakatanda pa niya. Okay? So qualified ba or hindi qualified? Hindi qualified. Ano po? Pero ang sabi po dito, 1 Corinthians 1:25, for what seems to be God's foolishness is wiser than human wisdom, and what seems to be God's weakness is stronger than human strength. Sabi nga daw po, ang kahangalan ng Diyos, ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino pa kaysa katalinuhan ng tao. So, ibig sabihin, kung ang Lord po ay magbibigay ng standard or qualification, walang sino man sa atin ang pwedeng makapasa. Kahit pa magna cum laude ka, or kahit pa summa cum laude ka, or kahit pa kabisado mo ang buong Biblia, you are not qualified. Kasi nga, sabi dyan, ang foolishness ng Lord is wiser than any human wisdom. Okay? So, ibig sabihin, tayong lahat ay hindi qualified. Pero ang mabuting balita, yan. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan
lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Alam niyo po, kung ang Lord ay namimili talaga ng sa palagay natin ay qualified sa standard at sa yardstick ng mundo, malamang pipiliin niya sina Miriam Defensor Santiago, sina Risa Ontiveros, sina Chel Jokno, at kung sino pang matatalino at magagaling dyan sa ating Senado, di ba? Pero can you imagine if they are the one chosen? Pero ang Lord po hindi ganon. Hindi niya pipiliin yung sobrang gagaling, sobrang lalakas, sobrang tatalino. Kasi yon mananangan sa sarili nilang lakas at sa sarili nilang kaalaman. Pero dahil pinipili ng Lord yung mga hangal, yung mahihinang kagaya ko at kagaya nating lahat, gusto ng Lord ipakita na in your weakness, His power is made perfect. Sabi ng Lord sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect on your weaknesses. Amen? Okay. Ayan. Ito ang good news. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Ayan. Kapag ka tinawag ka ng Lord, ikukwalify ka niya. Gagawin ka niyang sapat. Gagawin ka niyang competent. Gagawin ka niyang, yung parang kagamit-gamit. Alam niyo po ba, sa Biblia, napakarami po ng mga unqualified na tinawag ng Lord. Una po si Jacob. Ano ba si Jacob? Jacob was a deceiver. Manloloko po si Jacob. Pero mula sa lipi ni Jacob, nanggaling ang lahat ng tao sa mundo. Ang 12 tribes of Israel po ay nanggaling sa lipi ni Jacob. Na cheater, na deceiver. Okay? Si Peter. Ano po si Peter? Ano sabi nga? Hot-headed? Very good. Hot-tempered po si Peter. Napakamainitin ang ulo. Kung natatandaan niyo yung ating turo na from thunder to light. Di ba po si Peter, kapag sino yung mga yung nagpapagaling din, dapat kami lang pasabugin niya. Di ba? Ganun po si Peter. Pero, sabi ng Lord, on this rock, I will build my temple. Di ba? Si Peter po ang pinagmula ng lahat ng church. Amen? Pero siya ay hot-tempered. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka. Amen? Okay. Si David po, ano si David? May pag-asa tayo. Si David ay murderer na, ano pa? Murderer na, adulterer pa. Nangangaling niya na mamamatay tao pa. Pero si David po ang sinabi ng Lord, the man right after my own heart. Amen? Isipin niyo kung paano nagpo-qualify ang Lord. Sino pa po? Si Noah. Sige nga, sino makakaalala kay Noah ang kahinaan. Si Noah po, he got drunk. Si Noah po ay nalasing, naghubad, nag-strip. Strip dancing si Noah. Naghubad-hubad po siya. Di ba kinover lang siya ng kanyang anak? Pero simula po kay Noah, ang lahat ng species sa mundo ay na-save. Amen? Si Jonah, he ran away from God. Okay, si Paul. Paul is a persecutor, a murderer. Pero three-fourths ng mga tala at libro sa Biblia ay sulat ni Paul. Si Gideon. Si Gideon po ay duwag. Amen? Si Miriam. Si Miriam po ay marites. Okay, si Martha. Si Martha po ay busy. Busy gobernador. si Mariam po ay warrior. Siya po ay nag-aalala masyado. Si Thomas was a doubter. Sarah was impatient. Sino pa ba? Si Elijah. Si Elijah po ay moody, di ba?
Di ba? Sino pa si Moses? Moses was a stutterer. Papulol-pulol po si Moses. Si Zacchaeus was too short. Abraham was too old. And Lazarus was dead. And yet, ang buong Biblia po ay na-shape ng buhay ng mga unqualified na taong aking nabanggit. Amen? Kaya po tayong lahat, kung ano man ang iyong kahinaan, may pag-asa ka. Sabihin mo sa iyong katabi, "Uy, ikaw na ang susunod na Paul." Amen? Sabihin mo sa iyong sarili kung sino yung karakter sa Biblia na gusto mong maging ikaw. Ako na ang susunod na. Kayo na ang magtugtong. Because the Lord will qualify you. The good news is, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Ayan. You are not only called, but you are chosen. Hindi ka lang tinawag, ikaw ay pinili. Amen? Sabi nga daw, many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, pero kakaunti ang pinili. Salamat sa Lord dahil kayong lahat tinawag na, pinili pa. At kung sa pinili na, pinino pa. Kasi tayong lahat ay mga Pilipino. Pinili na, pinino pa. Ayan, ayan. At walang wala ng Lord. Okay. Pangalawa, the called is entrusted with a testimony. Ang tinawag ng Lord ay pinagtitiwalaan ng malalaking testimonies. Si Ana po, gano'n kalaki ang testimony ni Ana. Batang nag-asawa, nabiyuda, walang anak. Nag-abang na nag-abang sa temple hanggang dumating at isilang ang baby Jesus. Ikaw ba, kaya mo bang mag-intay ng 84 years? Tayo nga, minsan, 1 year pa lang, okay, 1 month pa lang, hindi na natin kayang hintayin. Kahit nga minsan oras, kinakainipan natin. Anna was entrusted with a testimony. Sa dami na po na nakapag-share dito ng live verse nila, at sa mga taong paulit-ulit na nagte-testify, kitang-kita ng Lord kung sino yung may mga malalaking testimonies. Ang good news po ng Panginoon, kapag ka pinagtiwalaan ka ng malaking testimonya, ibig sabihin may malaki ka ring purpose. Sabi po sa Spider-Man, great power comes with great responsibility. Ang sabi po ng Lord, great testimony comes with great purpose. Amen. At ngayong gabing ito, gusto ko pong iponder ninyo kung ano yung purpose na gusto ng Lord na kara natin. Sino po dito ang may malaking testimony? Yung ikaw ay nagkasakit, pinagaling ka ng Lord. Ikaw ay nawalan, ikaw ay binigyan ng Lord ng kasama. Ikaw ay namatayan, pero inaliw ka ng Panginoon na kilala mo ang Lord. Amen? Napakarami po, I can go on and on sa pag-mention ng napakarami mga testimonies. Pero alam ko po na kayong lahat, tayong lahat, ay may kani-kaniyang testimony na gagamitin ng Lord na platform kung papaano nalalakaran mo yung purpose mo. Alam niyo nga po, lagi ko ito sinasabi. Ano nga yung lagi ko sinasabi? Sabi, the loudest sermon that you can ever preach is the testimony of how God works in your life. Ang pinaka-effective daw pong sermon na iyong pwedeng i-share ay yung testimony na kung paano kumikilos ang Lord sa iyong buhay. Amen? Okay. Sabi dyan, James 1, ito, alam na alam nyo. Sabi po ito ni Ida, finding joy in trial. James 1:2-4, dear brothers and sisters, when trouble of any kind come your way, consider it opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing
nothing. Amen? So kung meron man po tayong mga trials or na mga pagsubok sa buhay na ating pinagdaanan, magalak tayo. Kasi sabi nga daw po, the greatest battles are given to the strongest soldiers. Ang pinakamalalaki daw pong digmaan or ano ba sa Tagalog? Battle. Yun. Ang pinakamalalaki daw pong laban ay ipinagkakatiwala ng Lord sa pinakamatitikas niyang sundalo. Congratulations, sabi mo sa harap mo. Uy! General ka sa tingin ng Lord. Amen? Alam niyo po, sabi ng Lord sa 1 Corinthians 10:13, no temptation assists you except what is common to men, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. So, ang ating mga pinagdaraanan ay sigon. Ang tawag ganyan ayun ay parang tailored fit sa kung ano yung kakayanan natin. Hindi po tayo susubukin ng higit sa kaya natin. Kaya ay binigay sa iyo ang pagsubok dahil alam ng Lord na kaya mo yan. Amen? Sige mo palapakan natin ng Lord. Kaya si Ate Judy, binigyan ng Lord ng ganong karamdaman dahil alam ng Lord na kaya niya yun. At sa kanyang karamdaman na iyon, higit na maitataas at mabibigyan ng glory ang Panginoon. Amen? So kaya ikaw, sabi mo sa iyong sarili, kaya meron din ako, kayo na lang mag-isip ha, ikulong nyo na lang sa inyong mga self. Kaya siguro ako binigyan ng Lord ng ganitong sitwasyon kasi alam ng Lord, malakas ako. Alam ng Lord na kaya ko to. Amen? Okay. Do not look back with regret, but look forward with hope. Ang mga tao daw po, minsan, kaya hindi makatread o hindi makalakad sa kung ano yung ipinagagawa ng Lord kasi they wallow with regret. Sino po dito yung maraming pinagsisisihan sa buhay? Alam niyo po, ang pagsisisi, ang mga regret is come on different sizes. Meron pong mga small size na regret. Halimbawa, nakapagpakarumas pa, ulan pala. Diga? May maliliit tayong regret. Amen? Mga halimbawa, naku, bakit ako nakapag-shirt? Winter pala din sa Canada. Diga yung mga ganyan, may maliliit kang regret. Meron din pong mga medium size na regret. Naku naman, kung alam ko lamang na libre, sana ako nakasama na pa sa trip to Boracay. Di ba? May mga ganun tayong regret. Pero meron din po mga large scale na regret. Yung malakihang regret na nagiging dahilan sa mga tao para hindi sila makamove forward sa kanilang buhay. Sana pala pinuntahan ko siya bago, di ba? Alam niyo po, meron po akong kasama sa Qatar. Ewan ko, nakwento ko na rin yata po dito. Meron po siyang tiyahin na parehong soltera. Magkapatid po yun. Magkapatid po yung soltera. Sila po, dahil soltera nga, silang dalawa lang magkasama sa bahay. Nag-aaway, nagbabati, nag-aaway, nagbabati, nag-aaway, nagbabati. Pero there's this one point po na yung dalawang soltera ay nag-aaway at lumipas ang maraming taon, hindi na po sila nagbati. Kailanman. So sila po magkasama sa isang bahay. Sila lang dalawa ha, soltera ito na tumanda na. Nasa 70 something na. Ang masama po, namatay yung isa. Nung namatay yung isa, yung isang soltera pa, hindi ko po mapangalanan eh, yung isang soltera pa, sa kanyang kabaong, umiiyak siya. Alam, kapatid ko, patawarin mo ako. Kapatid ko, kung alam ko lang mangyayari to, sana nagakap kita, sana nag-usap tayo, sana nagpatawaran tayo. Pero huli na ang lahat. May dilaw. Amen? Dilaw dyan kanina. Huli na. Mahirap ang pagsisisi. Wala pong pagsisisi sa una. Ang pagsisisi Parang ko'y laging nasa huli. Ano yan? Kaya habang may opportunity ka, habang may chance at may pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, huwag nating sayangin. Do not look back with regret, but look forward with hope. Because hope comes from the Lord alone. Amen? Okay. Ayan. Sabi po, a life well lived is devoid of any serious
regrets. Ang isa daw pong buhay na hashtag LWL ay walang mga seryosong regret. Merong maliliit na regret, yung hindi ako nakapagdala ng payong umulan pala. Yung mga ganun lang, ay naku po, ay ang crush ko pala dadating, bakit di ako naka-attend ng first service? Yung maliliit na regret, meron tayo nun. Pero ang mga ang mga Kristiyanong kagaya mo, kagaya ko, na may life well lived, wala na tayong mga seryosong regrets. Amen ba? Okay, sabi dito, you can never move on if you focus on the loss. You can only move on if you focus on the hope. Okay? So mag-focus po tayo sa hope na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen? Okay. Ang dami pala ito. Without a great test, you won't have a great testimony. Without big battle, you won't have big victories. Amen? So, para po, magpasalamat tayo sa Lord kapag meron tayong pagsubok. Sabihin natin, Lord, may pagsubok ako. Alam kong kayang-kaya mo yan. Dahil hindi mo naman ako iiwan, hindi pababayaan man. Ibigay natin agad sa Panginoon. Pagtanggap mo ng pagsubok, bigay agad sa Lord. Huwag ka nang mag-try pa na mag-solve ng iyo. Isama mo na talaga agad ang Panginoon. Gawin nating first option ang Lord. Huwag nating gawing last resort. Yung kapag walang-wala ka ng maisip at wala ka ng malapitan at wala ka ng kayang gawin, tsaka mo maiisip, ay, nandiyan nga pala si Lord. Tsaka mo tatawagin ng Panginoon. Amen? Ayan. Pangatlo, the cold is always available. Okay. Available. Si Ana po, hindi siya umalis sa temple day and night. Ibig sabihin, lagi siyang available. Sabi po sa Isaiah 6:8, then I heard the Lord asking, whom shall I send as a messenger to my people? Who will go? And I said, sabihin niyo nga, basahin niyo nga. Lord, I'll go, send me. Isa pa. Lord, I'll go, send me. Narinig kayo ng Panginoon. Narinig kayong lahat ng Panginoon. Sabi niyo, Lord, I'll go, send me. Kaya umasa kayong sa mga susunod na araw ay ipadadala kayo ng Panginoon. Amen? Ayun po, sabi dyan, Anna is always available. Sabi po sa Luke 2:37b, she never left the temple but worshipped night and day. Hindi umalis ng templo, hindi lang basta nasa templo ha, siya po ay nagpupuri sa Panginoon araw at gabi. Tayo, bago tumulog, nakakapagpuri pa ba? Sinasabi ko pa sa sarili ko. Okay. Siya po ay pupunta sa purpose ng Lord. Okay. Sige po. Ayun. Diba? So, nasa na ako? Pupuri ka ba? Nagpupuri! Tayo ba? Tayo ba bago tumulog? Tayo ba nagpupuri sa Panginoon? Nagpapray, nakakapagpuri ba? Uy, kakatawa naman ito. Dahil ba si Mami Bes? Minsan po na sobrang pagod. Diyos ko mo. Lord, patawarin mo po ako. Diba, nakakatuwa po si Hannah. Ako po'y nagpapakatotoo lang. Ako po'y lagi nakikinig ko na dadalo ko rin. Lagi nag-pray na nakahiga. O yun po, ako pa tinutukoy niya. Dapat, siya po kasi nakaluhod. Mayroon magpe-pray. Pero mahalaga po, tayo nagpe-pray at tayo nagpupuri sa Panginoon. Whatever the position is, itatama ng Lord yan depende sa kabigatang inilalagad niya sa puso ninyo. Ang mahalaga, nagpupuri ka. Sabihin mo sa katabi mo, ang mahalaga nagpupuri ka. Okay. Sabi dito, kung gusto mong magpagamit at wala ka pang ministry, then be involved in the ministry of availability. Mami Bes was the 101. Sino po dito wala pang ministry? Lahat kayo may ministry? Oo, naman to mga to. Okay, sino po dito wala pang ministry? Taas ang kamay.
Okay, ang sabi dyan, kung gusto mong magpagamit at wala ka pang ministry, then be involved in the ministry of availability. Maging available ka lamang. Lagi kang sumama sa mga gawain. Pag Wednesday po, meron tayong BS sa mga sitio. Kung wala ka pang ministry, be available. Sumama ka lang. Kung wala pang pinagagawa sa iyo, walang problema. Yung pagiging available mo ay isang ministry na. Saka sasama mo si Tita Irene po, I would want to praise the Lord sa kanyang buhay. Si Tita Irene po ay pinagtiwalaan ng Lord ng napakatinding testimonya. Hintayin po natin ang live sharing niya, pero isang glimpse lang. Siya po ay byuda, siya po ay nawala ng asawa. After a year and few months. Yan. After a year and few months. 3 months. After a year and 1 month, namatay naman po ang kanyang anak. 19 years old. Ang anak po niya ay 19 years old. Napakagandang bata. Nasa youth niya. Amen? Pero, imbes na magmukmok, imbes na magalit sa Panginoon, siya po ay nadala sa church, nakilala ang Lord. Hindi niya po kilala, hindi naman din nagbabasa ng Biblia dati. Wala po siyang ginawa kundi sumama ng sumama. Ministry of availability. Lahat ng gawain, buntot doon sa konsepsyon, buntot doon sa asisbawal, sama sa anointed men, sama sa timbalete, sama kung saan-saan. Dami ko pong alaga. A ministry. Amen? Ina-encourage ko po kayo. Doon po magsisimula ang lahat when you made yourself available. Sabi po dito, ministry ends up being done by whoever shows up. Showing up is more important than being gifted. Alam niyo po, noong bago ako sa JA1 Church, Qatar, kita ko na po na ang daming natayo. Wala, parang mas magaling pa ako doon eh. Yung parang may ganun akong feeling. Pero, kahit kailan hindi ako na-assign kahit mag-pray. Paano ako ma-assign? Lagi akong absent. Hindi naman ako na-attend ng mga meeting. Noon nga po sa J1 Church, pasensya na. I-mention ko, hindi po doon nakakapag-communion lahat. Nagko-communion lang po doon, ina-attend ng prayer meeting. So, pag Friday, hindi kami nakakapag-communion kasi hindi kami available ng Wednesday. Pag tumatayo ang mga nagtuturo doon, may mga grammar. Parang gano'n, may gano'n kang feeling, yung lumang pagkatao, ayaw mo na sulit ako doon eh. Pero dahil hindi ka available, hindi ka manonotice. Sabi dyan, ministry ends up being done by whoever shows up. Kahit gaano ka kagaling, kung ikaw naman, Mami Best Wisdom 102, gaano man tayo kagaling at lagi kang absent, daig pa tayo na nakakautay lang, pero lagi present. Amen? Being gifted, being available is better than being gifted. Amen? Amen. Marami pong magaling. Maraming napakagaling. Malamang sa inyong lahat, marami ang mas magaling pa sa akin. Pero kailangan lagi tayong available. Kasi ang pinagtitiwalaan ng Lord ay yung mga taong laging nag-show up. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, be available. Be available. Sabihin mo sa iyong katabi, show up! Show up. Sigawan mo, show up! Show up. Gising na ba yan? Okay. Amen. Praise God. So, tayo pong lahat, kung wala ka pang ministry, get involved in the ministry of availability. Number 4, the cold, fasts, and praise. Okay. Sabi po dito, okay, yung picture mo na. Okay. Sabi po dito, Luke 2:37b, she never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Amen? The cold, fasts, and praise. Nananalangin ka ba? Check. Nagpa-fasting ka ba? No. Hindi pa. Kaya Alam niyo po, sige, tuturuan ko kayong mag-fasting.
Sabi po sa 2 Chronicles 20 verse 3, Jehoshaphat was frightened. Si King Jehoshaphat po, isa po siyang hari. So during the Old Testament po, sa Book of Chronicles, meron po siyang isang laban, digmaan, na kinasangkutan kung saan yung mga kalaban niya ay nagkampi-kampihan. At yung kanilang army ay syempre, parang 1:10. Parang 1 lang sila, 10 yung kalaban. So, ibig sabihin, outnumbered sila. So, kahit nasa ang anggulo si pati ni King Jehoshaphat, wala silang magagawa. Matatalo sila. But King Jehoshaphat was frightened. Natakot. Isipin niyo kapag yung hari, yung leader mo natakot na, may nakakatakot yun. So, he was frightened and he prayed to the Lord for guidance. Then, he gave orders for a fast to be observed throughout the country. Ang ginawa niya lang po, lahat kayo, mga kawal ko, mag-fasting tayo at magpuri tayo sa Panginoon. True enough, alam niyo po ba nangyari? Pagkatapos nilang magpuri, manalangin at mag-fasting, yung kanya pong kalabang libo-libo, milyon-milyong hukbo, sila po yung naglaban-laban at nagpatayan. Amen? Kapag ka may masyado kang malaking pagsubok, i-worship mo yan. I-fasting mo yan. Amen? So kung meron kang pinagdaraanan sa buhay mo, feeling mo gabundok na problema, feeling mo malaking pagsubok, kailangan mag-fasting ka because prayer and fasting put us in the best possible position for breakthrough. Kapag ka nagpe-pray tayo at nagpa-fast tayo, inihahanda natin ang sarili natin, nilalagay natin ang sarili natin sa isang posisyon kung saan handang-handa tayong tumanggap ng breakthrough ng mga pagpapalang mula sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Alam niyo po, napakarami ko pong testimonies ng fasting kung anong ginawa ng fasting sa buhay ko. Alam niyo po yung kapatid kong bunso, yung kanya pong anak ay na-diagnose ng nasa spectrum ng autism. Yun po. Tapos nung tumawag po siya sa akin, umiiyak siya. Ang sabi ko lang, huwag mong tanggapin, i-renounce mo yan, magpa-fast tayo at magpa-pray tayo. Nag-fasting and prayer lang po kami, 7 days lang yun. Sa sunod na mga linggo, nakita yung growth, yung development ng bata. Sa sumunod na mga buwan, at ngayon po, Diyos ko po pagkakadaldal, walang ka-traces po talaga. Hindi mo iisipin na nasa spectrum. Amen? Ganun po ang nagagawa ng fasting. Ganun po nagagawa ng prayer. Hindi ibig sabihin, nag-prayer and fasting ka, binabribe mo si Lord. Kasi po hindi naman natin kayang baguhin ang isip ng Panginoon, hindi natin kayang i-bribe ang Lord. Pero kapag nag-prayer and fasting ka, inihahanda mo ang sarili mo para tumanggap ng malaking pagpapala. Amen? Sinasubject mo yung flesh mo. Tinatanggal mo yung mga karnal, yung mahihina sa iyong katawan. At pinananaig mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung kapatid ko po na nasa Canada, siya po ay na-diagnose ng acute myeloid leukemia, AML. Nagkaroon po siya ng cancer of the blood. So, nung malaman po namin yun, ang ginawa po namin magkakapatid, nag-prayer and fasting po kami. Yun po ay for 3 months? 3 months ka? 3 months po yun. Chain prayer and fasting, wala pong patid. So kahit magkakaiba kami ng, hindi naman 3 months, parang 1 month lang. Something like that. Ayun, parang February po yun, July, March, April, May. Mahaba pala yun. Okay, yun. Yung pong sa madaming panahon yun, sama-sama po kami, nagpa-pray, nananalangin, nasa iba't ibang sulok man kami ng mundo. Walang araw na may patlang. Kapag ka hindi makaya ng isa, kino-cover ng isa. And true enough po, na-diagnose siya ng February 2021, July 2021, cancer-free na po siya. Please,
pong miracles ang ginagawa ng Panginoon through prayer and fasting. Kaya gusto ko pong matutunan yung mag-fast. Amen? Okay. Ayan, sabi po dyan, Matthew 6:16 to 18, when you fast, do not put on sad faces as the hypocrites do. They neglect their appearance so that everyone will see that they are fasting. I assure you they have already paid in full. When you go out without food, wash your face, comb your hair, so that others cannot know that you are fasting. Kasi po, di ba, yung iba po, yung mga nung lumang panahon, nakikita ko po talaga kapag mahal na araw, ano ganda lungkot? Talagang mga nakabelong itim, hindi umiimik masyado, malungkot na malungkot, kasi nagpa-fasting daw. Ang sabi ng Lord, kapag nagpa-fasting ka, maligo ka, magsuklay ka, mag-ayos ka, parang walang sino man ang makahalata na nagpa-fasting ka. Kasi kapag nahalata nila, nakuha mo na ang reward mo. So, huwag tayong ganon. Amen? Amen. Number 5, ito na po ang last. Sabi dyan, the cold preach Jesus. Okay. Sabi po ng... Okay, sige ka. Picture mo na. Okay. Sabi po ng Luke 2:38, that very same hour, she arrived and gave thanks to God and spoke about the child to all who were waiting for God to set Jerusalem free. Di ba po, 84 years siyang nag-iintay day and night. Alam niyo po ba nung makita niya? Habang nag-iintay siya, she spoke about the child sa lahat po na naghihintay din. Amen? Alam niyo po, napakarami po ng magagaling na preachers. Sabi po na, if Jesus is absent on your preaching is powerless. Kapag po, napakarami po ng magagaling na preachers. Sabihin mo na natin ito, a Christless sermon is worthless sermon. It is like a bread made without flour. The essential element is lacking. Kapag daw po ikaw ay naghahayag ng salita ng Diyos at hindi mo naman nababanggit ang si Jesus, hindi mo nababanggit ang redemption, hindi mo nababanggit ang salvation, hindi mo nababanggit ang pagliligtas na ginawa sa iyo ng Panginoon, then walang lasa, walang kabuluhan ang sermon na ginawa mo. Alam niyo po, napakaraming magagaling na preacher. Si Joel Austin po ay pinakikinggan ko ng napakatagal na panahon. Yun po ay kasama ko umaga, bago ko nagdadrive ako papunta sa trabaho. Kapag nagtatrabaho ko, nakikinig pa rin po ako. Basta siya gusto kong pakinggan. Pero eventually, as I go on hearing and hearing, parang nakikita ko, bakit itong si Joel Austin walang rebuke? Bakit puro blessing? Bakit puro grace? Bakit ganun? Parang puro encouragement ang nakukuha ko sa kanya. Sabi daw po, without Christ in the story, our preaching loses its glory. Kapag wala si Kristo sa iyong story, ang preaching mo ay walang papuring ibinibigay sa ating Panginoon. Joel Austin po, ito naman ay akin na ako nakikinig kayo sa kanya, it's on you. But I just personally, ano ko na, bakit ganun? Bakit dito yung parang lahat ay masaya? Parang lahat na lamang ay okay, lahat ay pwede, lahat ay bakit wala akong nararamdaman na nasasaktan ako? Dapat po kasi ganun, may rebuke. Kasi po, ang sabi ng Lord, my word is sharper than any two-edged sword. Ang salita po ng Diyos ay mas matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos dapat sa pinagdugtungan ng buto at kalamnan. Dapat tumutusok sa puso natin. Dapat nasasaktan tayo. Sabi niyo, speakers who do not preach about Jesus are mere inspirational speakers, not preachers. Yung pong mga tao na naglalahad lamang ng encouragement,
How are you going to cope up with your anxiety? How are you going to thrive in life? How are you going to receive blessing? How, yung mga ganon, parang ini-encourage ka. Inspirational speakers po yun. Hindi po sila preachers. Kasi ang preacher po, ipinipreach ang gospel ng Lord. Sabi po sa Mark 16:15, He said to them, "Go throughout the whole world and preach the gospel to the people." Ano po ang gospel? Go to the whole world and preach the gospel to all people. Ano po ang gospel? Ang gospel po ay good news. Ano po ang magandang balita? Sige nga po, anong gospel? Anong magandang balita? Ano ang dapat hindi nawawala sa mga preachers na pinakikinggan ninyo? Alam niyo po, maging ano tayo ha, baka kasi nakikinig tayo laging masaya yung puso natin. Pero yung essence, sabi nga nila dito, kung wala ang message ng cross, walang saysay ang iyong ipinipreach. Ang gospel po, nasa 1 Corinthians 15:3-5. Sabi dyan, Christ died for our sins. He was buried, and after 3 days, He rose from the grave. Yan po ang 3 essential elements ng good news ng Panginoon. Ang Panginoon ay namatay, siya ay inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na mag-uli. Dapat po paulit-ulit na naririnig yan. Amen. We have to speak about the cross. We have to speak about salvation. We have to speak about forgiveness, for redemption, for acceptance. Yun po, kailangan alam natin ang gospel. Ang gospel ng Panginoon, siya'y namatay, siya'y nabuhay, siya'y namatay, siya'y inilibing, at siya'y nabuhay, at siya'y babalik sa takdang panahon. Alam niyo po, sa Buddhism, si Buddha namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Confucius ng Confucianism, namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Nelson Mandela, namatay, inilibing, nanatiling patay. Si Mahatma Gandhi, namatay, inilibing, nanatiling patay. Pero si Jesus ng Kristyanismo, namatay, inilibing, pagkatapos ng 3 araw na buhay na maguli. At siya'y babalik sa takdang panahon. Alam niyo po, kung hindi nabuhay ang Lord, walang saysay ang pagtitipon natin. Walang saysay ang pakikinig niyo sa akin. Kaya kapag nakikinig kayo ng mga pinakikinggan ninyo, huwag tayong masapat sa nakaka-joy lang ng puso natin. Hanapin natin kung nasaan si Kristo sa mga preaching na pinakikinggan natin. Kailangan preachers speak about Jesus. They should speak about Jesus. Just like Anna spoke about the child. Si Anna po na matanda, balo, babae, walang anak, she spoke about the child. Siya po ay walang sawang nag-preach tungkol kay Jesus Christ. Amen? Okay, sabi po ng Acts 5:20, go over the temple and preach about this life. Preach about this life. Sino po ang life? Sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Go over to the temple and preach about this life. Preach about Jesus. Amen? Ito na po ang challenge ko. Okay. Music team? Yes. Ready na po ang ating music team. Okay. Sabi po dyan, how do you want to be remembered? Ibinalik ko lang po yung tanong ko kanina. How do you want to be remembered? How do you want the world to write your story in 3 verses? Si Ana po, 3 verses lang sa buong Biblia. 66 books po ang buong Biblia. Amen? 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Tama po ba ako?
39 sa Old, 27 sa New, 66 books ang buong Biblia. Pero si Ana po appear only in Luke 2, 36 to 38, 3 verses lang. Pero, pinag-usapan natin ang kanyang buhay for more than 1 hour already. Amen? And I challenge you, write your story also in 3 verses. Okay po? Sige po, tayo po ay manatiling nakatayo and let's feel the presence of the Lord. Sa pagkakataong ito po, nakaupo na lang po. Sa pagkakataong ito po, dami natin ang presensya ng Panginoon. Let's just feel the presence of the Lord. Pumikit po tayo, tumungo tayo, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Let's meditate on the life of Prophetess Ana. Sa palagay mo ba, unqualified ka? Tayong lahat, unqualified tayo. Pero kagaya ni Ana, kahit unqualified siya, she was made qualified by the Lord. Ana was entrusted with a big testimony. Alam kong ikaw, may testimony din na ipinagkakatiwala sa iyo ang Panginoon. Yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo, testimony yan na pwede mong kapitan para malakaran ang purpose ng Lord. Sabi niya, kung wala kang ministry, be involved in the ministry of availability. Tayo pong lahat, maging available tayo sa Panginoon. Ana, fast and pray. And Ana, speak about Jesus. Kung wala kang kayang gawin, feeling mo, hindi ko kaya, then speak about Jesus. Marami kang nakakausap. May mga anak ka, may asawa ka, may kapatbahay ka. Hindi mo kailangan maging napaka-gifted at napaka-talented. Kailangan mo lamang speak about Jesus. From the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus from the family, I speak the holy name, Jesus.
truly, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name covers everything. Lahat ng pinagdaraanan namin, Panginoon, lahat ng pagsubok na meron kami, lahat ng test, lahat ng temptation, everything else na meron kami sa buhay namin, it is covered by your name alone. Lord God, salamat, Panginoon, for reminding us that you alone is enough sa mga buhay namin. Thank you for reminding us that we are forgiven, that we are redeemed, that we are saved, that we only have to accept you sa aming mga buhay. Lord, sa pagkakataong ito, lumalapit kami sa inyo. Make this personal kayong lahat. Gawin ninyong personal itong approach ninyo, paglapit ninyo sa Panginoon. I just want you to focus on yourself and the Lord. Isipin mong nasa harapan mo ang Lord ngayon. The Lord is ready to carry anything. Walang malaking kasalanan sa ating Panginoon. Walang malaking bagay na hindi kaya ng Lord i-handle. Lahat ng pinagdaraanan mo, lahat ng meron ka, isumbong mo sa Panginoon. Take this moment to talk to Jesus. Speak to Jesus. Hindi mo raw kayang speak ang name ng Jesus sa ibang tao if you cannot speak to Jesus face to face. Sa pagkakataong ito, for you to be ready to stand in the temple and preach the gospel and preach and speak Jesus, first, speak to Jesus personally. I'm giving you a few moments of silence to make your conversation to the Lord. Ano man ang gusto mong isumbong sa Panginoon, ano man ang pinagdaraanan mo, ano man ang mga sitwasyon mo, mga nagiging hadlang kung bakit hindi ka makalapit sa Panginoon, kung bakit hindi ka makapagpagamit, kung bakit hindi mo madala at maakay ang pamilya mo, whatever it is, magsumbong ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang wisdom mo. Lord, kailangan ko ang pagkilos mo sa pamilya ko. Hallelujah, Jesus. Lagay po natin yung mga kamay natin sa kinaroroonan ng ating mga puso. Sabi nga po, ang lahat ng preaching ay walang saysay kung wala si Jesus. And now we know that the sermon without Jesus is a worthless sermon. Parang kumakain ka ng tinapay na walang harina kung hindi mo naririnig ang message ng salvation, ang message ng cross. Sa pagkakataong ito, lumapit tayo sa Panginoon. Habang nakalagay ang iyong kamay sa kinaroroonan ng iyong puso, manalangin tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbabang lubos. Inaamin ang lahat ng aking mga kasalanan. Lord, alam ko hindi ako karapat-dapat. Ako'y maruming basahan sa iyong harapan. Pero salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong grasya. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat dahil ako'y pinatawad mo na. Lord, tinatanggap kita sa puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko. Maghari ng lubos. Maging Panginoon kita. Tagapagligtas.
Diyos. Lord God, I am committing my life to you. I am surrendering my life to you. Ikaw na ang maging Diyos ng aking buhay. Ikaw ang maging Panginoon. Ikaw na ang mag-control ng buhay ko. Mula ngayon hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Lord, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At huwag mong hayaang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa karapatan na maging tunay mong anak. In Jesus' name, Amen. Ako na po mananalangin, Lord, maraming salamat, Panginoon. I know angels in heaven are rejoicing sa mga oras na ito kasi kita mo ang puso ng bawat isa. Ang pusong nagpakumbaba, ang pusong humingi ng tawad, ang pusong handang-handang tinanggap ka sa kanilang mga buhay. Lord, mula ngayong oras na ito, mula ngayong araw na ito, ipakita mo, Panginoon, sa kanila ang kaibahan ng buhay na kontrolado mo, O God. Ang kaibahan ng buhay na si Kristo ang sentro. Lord, I pray and I declare, Panginoon, na higit ka pang magpakilala sa kanila sa isang mas malalim, personal, biblikal, at espesyal na kaparaanan. And Lord God, I pray na gawin mong kulang ang bawat araw nila na hindi ka nakakausap, na hindi ka na napapapulihan, na hindi ka napapanalanginan. And I pray, Panginoon, kumilos ka sa mga bagay, Panginoon, na halatang-halata na ikaw ang gumawa. Ipakita mo pa sa kanila, Panginoon, yung miraculous work mo. Ipakita mo at pamanghain mo sila sa mga bagay na kaya mong gawin. And then, they will speak about you. Lord God, I pray na ang lahat ng labi ng mga tao, ng mga kapatid namin dito sa Timbalete, they will speak about you. They will speak about Jesus. They will speak the power that you have in your name. Sabay-sabay po tayong lahat. Let's speak the name of Jesus. Tayo po tayo. Pag-isap po natin ang Panginoon. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus.
life, and your name makes our life complete. Thank you, Lord, for completing our lives. Thank you for coming into our lives. Salamat, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri para pagsamba. In the mighty name of Jesus, we all pray and say, Amen. Amen. Palakpak po, may positibong impact